Ayan, sir. Ayan, sir. Isa naman pong maganda at masaganang araw sa inyong lahat. At sa araw na po ito ay muli po kami nagbalik dito sa Sanctuario de Uvas, kapag-ari po ni Mr. Reds, ni Sir Reds. Yan po. At sa araw na ito ay alamin natin kung ano nga po ba yung advantage, bakit mas magandang magtanim ng ubas kumpara sa ibang mga pananim. Yan po, sasagutin po yan ngayon ni Mr. Reds. Yan guys. Ay, gandang umaga, tanghali na pala. Ang ano po kasi, gaya ng nasabi ko noon sa mga previous na nagtatanong sa akin kung ano yung advantage ng ubas. Ang grapes po, number 1, resilient sa kalamidad. Yan. Ang i-compare mo po yung yung ubas sa ibang fruit-bearing trees. Yes, sir. Once na na-damage yan ng bagyo, kahit saging lang, hihintayin mo taon. Taon ang recovery niyan. Bago makarecover, sir. Yung grapes po, unless na yan ay dinaanan ng ng landslide or matinding pagbaha, 3 buwan hanggang 4 na buwan, naka-recover ka na. At baka nga maswertihan mo pa kung na-timing na dinaanan ka na kalamidad, yung grapes mo ay matured, ang mga vines, yung fruiting canes. Yes, sir. Putulin mo yung mga sanga niya, lalabas yung bagong talbos, may kasama yung bulaklak. So in 3 months time, meron kang produkto. Para kang nagtanim lang ng after ng typhoon, tanim ka ng gulay na short term. Yes, sir. Ang isa pang advantage ng ubas sa compared mo sa ibang fruit bearing na mga halaman, wala itong panahon. Walang panahon, sir. Anong ibig mo, sir, na walang panahon, sir? Hindi siya seasonal. Kumbaga, sir, ikaw ang bahala kung kailan mo gusto, sir, unlike sa ibang prutas, although na natutunan na din yung teknolohiya ng off-season fruiting, pero limited pa din. Ang ubas, hindi mo kinakailangan ng tinatawag na off-season fruiting na i-induce mo siya na kailangan natin na spray ng kung ano-anong chemical para ma-induce lang natin na magbulaklak siya nang wala sa panahon. Opo. Ito, yung routine mo na ginagawa mo, bigay ka ng fertilizer, bigay ka ng foliar, pag matured yung vines, cut mo, magbubunga. So ikaw ang nagdi-dictate. Hindi yung naghihintay tayo na kailan pa season ng lansones. Ganitong buwan, hihintayin natin. Tapos once lang, sir, mamumunga. Tapos hindi ka ulit ng another year para mamunga naman. Kung hindi mo pa na-sustain yung tamang fertilizer, the following year, walang bunga yan or baka meron kaunti. Sayang ang effort, sir. Kasi siyempre gagastos ka sa siyempre abono. Yung effort mo, may mga trabador pa. Kasi kung hektarya, sir, hindi mo naman kaya mag-isa yan. Kaya kailangan mo naman power, sir. Natin, sir, sa magsasaka natin. Kasi sa totoo lang, hindi pa naman, sir, kilala itong hindi pa, baga, ang isip nila, ito, nasa dapat malalamig na lugar, hindi mainit. Talagang paano natin, sir, ma-encourage na kung baga may kunti lang naman siya, may malawak silang lupa o pwedeng tamnan ng ubas, paano natin sila, sir, ma-encourage na ito ang pinaka the best? Ang pinaka kasi, sir, kung gusto mo ito na ma-encourage natin yung ibang mga magsasaka na magtanim, kinakailangan number 1 para sa opinion ko lang po. Kailangan ng suporta ng gobyerno. Yun, number 1 yun, sir. Kasi kung hindi po ito yung ordinary po na magsasaka, hindi ka susuportahan ng gobyerno nito. Yung teknolohiya
ano ito kumbaga Sir. culture shock. Bago. Katulad ko po, nag-start ako nito, totally wala naman akong alam. Although mahilig lang talaga ako magtanim. At gusto ko talaga ang ubas. Ever since na bata ako, talagang pinapangarap ko na ito. Opo. Kaya lang, nung nag-start po ako, grabe din yung struggle ko. Kasi totally nawala naman talaga akong alam ng yung basic na pagtatanim meron. Kasi matagal na ako nagtatanim ng kung ano-anong halaman. Saka high school ako, may ubas na ako. Kaya lang yung talagang kumbaga yung tamang guide. Wala naman talaga akong alam. So lahat research. Maswerte na lang at meron tayong napagtatanong-tanungan din na iba na nagsishare ng information. Tapos yun nga, ang advantage ngayon dahil may teknolohiya. Yun, sir. Madali na tayong maghanap. Search mo sa Google, meron. Search mo sa YouTube, meron. Oo. Pero natotalisan ng lahat na talaga sa YouTube o sa kasi yung iba ina-play raw naman yung way paano po ba magtanim, paganda yung tanim ng ubas ay wa-effect pa rin. Ano sir ang mo doon? Kasi kumbaga kaming nadi-discourage din magtanim ng ubas. Ano po kasi? Kung mapapansin niyo po, ang lahat, not necessarily lahat, but majority po ng mababasa natin sa internet, sa Google, yung mga protocols po na yan, hindi po yan dito ginawa ang research. Ginawa po yan sa ibang bansa. Ngayon, yung research po na yun, applicable sa kanila, yung protocol nila. Very applicable yun. Effective po yun. Talagang tested na yun. Ang naging problema, magkaiba po ng geographical location. Yung klima natin, sir. Magkaiba yung klima. Magkaiba yung soil composition. Yun, isa pa yun. So yung ubas po, pagdating dito, sinunod natin yung protocol nila sa ibang bansa, merong kulang. Dahil yung ubas po natin hindi natutulog. Wala tayong dormant period. Sila may dormant period. Kung susundin po natin, kung basahin nyo po yung yung standard nila ng pagbibigay ng fertilizer. Yung volume, yung amount ng ibibigay mo sa isang taon ay kulang. Kasi yung projection po nila, para doon lang yun sa period na may vegetative hanggang sa productive. Yung parang pagkakaiba sir. Oo, sa atin po, wala tayong panahon na magdodormancy yung ubas natin. Parang walang off-season sir. Walang off-season, continuous yung growth. Continuous lang. Continuous yung growth So, dire-diretso lang yung pangangailangan niya ng pagkain. Tapos, kung hindi natin magagawan ng paraan na kumbaga, kaya tayo nagtatapping regular sa lugar natin, regular dapat yung tapping. Para yung growth hormone ay hindi papunta lang ng papunta dun sa dulo. There will be yung merong certain period na titigil yung yung growth hormone niya pag babalik doon sa katawan, babalik sa roots. Yan pala pinaka way sir para kasi kung hindi natin gagawin yung ganun, hahaba ng husto yung ako nga minsan napapabayaan ko din ito dahil busy din sa trabaho. May duty din tayo. Minsan napapabayaan. So, pag napabayaan ko, ang nangyayari, ang tendency, ang haba-haba na nung sanga, nung cane. Pag i-pruning ko, hindi na nabubunga yun kasi sobra ng haba So, dapat, matyaga tayo na magputol ng magtatapping. So ngayon sir, ang laki po talaga ng ambag pag ang gobyerno kasi kinakailangan nito kung para ma-encourage yung mga yung ibang farmers, kinakailangan po ay mag-conduct sila ng pa-training nito. Tapos pag-aralan. Alam niyo sir, kung meron lang merong isang teknolohiya na angkop sa Pilipinas, ang gumawa ng research na ito ay isang native na Pilipino. Native siya sir, yung katutubo. Pero itong katutubong ito ay kakaiba. Beyond our ang level natin yung utak niya. Hindi natin yung IQ. Talagang kumbaga ako ang assessment ko sa kanya isang genius. Genius sa larangan ng agrikultura. Bakit ko nasabi? Kasi ang tao na yun deprived siya ng formal education. Tapos sir, hindi siya nakapag-aral ng agrikultura. Hindi ko nga po alam kung nakapag-college ba siya or nakapag-high school.
limited din yung ano ko kasi, yung pagkakaalam ko sa ano. Pero yan ang alam ko, na deprived siya sa edukasyon, deprived sa pera. Oo. Pero nakapagawa siya ng very intensive research sa ubas. Very effective siya. Oo, sir. Actually, sir, kung yan, maitatak lang yan ng gobyerno. Yes, sir. Maitatak ng gobyerno, ha? Kasi hindi pa yung ano, hindi pa ito pinapublish kasi gusto rin yata nila na may patent or baka gusto din nila. Sila muna, pakinabangan din naman. Pinagtsagaan ito ng tao. Okay. Alam mo ba na ginawa ang research na yun? 30 years ago. Tagal na rin pala, sir. Hindi. Tapos ngayon lang, sir, ano? Sino mag-iisip? Kung hindi ka genius, sino mag-iisip na 30 years ago, magre-research ka ng tungkol sa ubas na ito ay isang, alam natin noon, indoctrinated tayo ng mga Europeans at saka ng mga Americans na ang ubas ay nabubuhay lang sa kanila. Kasi they want to monopolize the industry. Dahil billion-dollar industry ang grapes. Pero ngayon, sir, na-discover natin na ang grapes pala, mas maganda sa tropical. Kasi dire-diretso lang eh. Lalo dito sa ating bansa o sa ibang country na karatig lang natin. Kaso, in-indoctrinate tayo na yun ay nabubuhay lang sa ibang bansa para hindi tayo, kumbaga, ma-discourage. Mag-alaga. Kasi magiging competitor. Yung pinaka, sir, ang iniwasan nila na maging competitor tayo. Eventually, na kung meron nga, katulad sabi ko nga, kung masusuportahan ng gobyerno at maging atpar tayo ng kung paano mag-cultivate ng ubas, mas malaki ang kakainin natin sa market kaysa sa kanila. Kasi tayo, continuous lang yung production. Sila meron lang panahon. Ang kulang lang sa atin, yung sir, yung dapat mabigyan ng budget pagdating sa pagtatim ng ubas. Ang gobyerno talagang pinaka-marami. Technology, sir. Oo, technology. Importante yung technology. Kasi naman, sir, napag-aaralan naman yung sir, yung andito eh. May magturo lang, tulad sa inyo, sir, na guys, alam nyo ba na si Mr. Bucuron yung isa ko sa mga mentor pagdating sa pagtatanim ng ubas kasi may tanim naman po ako. Need po talaga ng marami na katulad ni Mr. Bucuron na mag-share ng knowledge sa iba nating magsaka na encourage din na magtanim ng ubas. Diba, sir? Oo. Isa na kayo, sir, sa pinaka dito. Actually, sabi ko hindi ko pa naman perfect talaga ang pag-cultivate ng ubas. Kumbaga nandun pa rin ako sa process ng learning, kaya nagtatanong pa din naman ako eh. Pero yun nga, sabi ko sa'yo, merong isang technology dito sa atin na kumbaga para sa akin, angkop sa atin, yung tinatawag na PubTech. Yun. Kasi kaya pinangalan ng PubTech kasi yung tao na gumawa ng research, ang pangalan ay Pablo Bayang, to be precise. Pilipino siya, native nga sir, katutubo. Kaya, imagine mo, sabi ko, ang tanto pa, sa personal opinion ko is a genius. Kasi 30 years ago, naisipan nga na mag-research na ng ubas na... Samantalang wala pang masyado, sir. Meron na din magtatanim noon. Pero hindi pa masyadong, sir, parang nabunyag. Ngayon nag-boom ang ubas sa pagtatanim. Pero more on, personal consumption. Yung nagko-cultivate po ng commercial growing ng ubas para sa fruit production ay kakaunti pa. Kasi medyo expensive nga. Sa ngayon, sir, ang masabi ko, ang production ng ubas, kunti lang, pero damurang demand. Oo, marami ang demand. Kasi kung mapapansin niyo po, ang ubas sa Pilipinas, binabagsakan tayo ng ibang bansa ng ubas. Ang local produce ay hindi nakakarating sa market. Unang problema po dahil hindi natin kayang tapatan yung quality ng galing sa ibang bansa. Kasi yun nga, tinulungan sila ng gobyerno kung paano nila yung technology. Alam nila, tayo nag-aaral. Personal pastor na sa bulsa. Oo, personal mo lahat. Galing bulsa mo lahat. Iba talaga sir, pag gobyerno na po yung nag-support sa atin. Kasi sa ibang bansa po kasi, gagawa sila ng research. Babadgetan, ituturo doon sa mga magsasaka. So yung magsasaka, may encourage ka talaga. Dito sa atin hindi pa. So yan ang gusto mag-alaga sayop.
Kung gusto mo mag-alaga o magtanim ng ubas. Siguro dahil ang priority natin ay Pocket money talaga. yung food security, bigas. Bigas yung priority kasi kulang nga eh. Yun siguro isang dahilan. Pero ang industry ng grapes, kung ito ay matatap natin tapos magkaroon tayo ng magandang teknolohiya. Napakaganda kasi ang grapes po, subukan, anong ibang halaman ang pwede mong ibenta yung sanga. Pwede mong ibenta yung bunga. Pwede mong ibenta yung pangtanim. Walang iba kundi grapes lang yan. Meron din iba. Kunyari, sabihin natin yung mulberry, nakakabenta. Magkano lang ang isang sanga ng mulberry? Pwede mo nga hingin eh. Eh, ang grapes, magkano ba ang pinakamurang sanga? 100. 100. Sure din mabigyan ka. Kasi hindi, kunyari ako. Kung hindi naman kita very close, ba't kita bibigyan? Nag-invest ako eh. Oo nga, sir. Saka imagine mo yung tapos, yung ginagastos mo, eh siyempre mag-iisip ka ng return. Ang kagandahan pa, sir, sa'yo, pag bumili, yung pinag-aralan mo ng ilang taon, isi-share mo lang ng oras nga lang eh. Oo, kasi kailangan mo na yung bumibili sa'yo, kailangan mo bigyan ng guide. Kasi kawawa naman eh. Gusto din eh, talagang gusto niya, sir eh. Ako, isa na ako sa encourage ni Mr. Bukero na yun po, pag-alaga ng ubas. At medyo marami-rami na rin po yung aking mga alagang naitanim na ubas. Yan po. At yung mga natutunan ko, galing po sa kanya. Importante kasi yun, sir. Kasi kung hindi mo man tuturuan yung kunyari, bumili ka ng pangtanim, papabayaan mo din siya on his own. Wala rin. Imagine mo yung, katulad ko. Simula ako sa walang alam. So marami akong nasayang na oras. Kasi trial and error Yes, sir. Trial and error. Mali. Hanap pa naman research. O hanap pa ng tao na mapagtatanungan. Eh, swerte nga lang. Meron nakakapagtanong tayo sa iba. Merong willing na mag-share. Pero siyempre, yung kung meron na kunyari, kung nagsimula ako na meron nagtuturo, baka mas maganda yung kinalabasan. Okay. Yan talaga, sir, kagandahan pag talagang full of knowledge ka pagdating sa kung nagsimula o may kung noon pa, sana, sir, may tuturing ko, sir, na magaling ka na eh. Kundi na lang, magiging expert na. Sana. Kasi ako talaga, nga sa'yo kasi talagang pagdating sa ubas, marami ka nang alam. Yan, sir. Sa ngayon, sir, ilan na po ba yung alaga mo dito sa variety? Ilang variety na po ba? Hindi ko na sir tanda kung ilan eh. Kasi marami pero yung iba di pa naman namumunga. Kasi yun nga, merong mga varieties na hindi naman madali pabungahin. Merong mga varieties na madaling alagaan, madaling mamunga. Pero merong mga varieties po na kumbaga kailangan mong pag-aralang mabuti yung karakteristik niya. Kasi iba-iba po karakteristik. Kailangan din talaga, sir, pag-aralan yun. Kasi para alam mo kung paano mo talaga alagaan at papabungahin. Kaya kunyari gusto mong bumili ng ubas. Ang pinaka-ideal is tanungin mo doon sa local grower sa lugar mo. Kung meron ng local grower, kung ano yung namumunga sa lugar na magandang dapat mag-research mo na, sir, bago ka magsimula. Kasi kung ang gagawin mo, nakita mo mayroong naka-advertise na ganito. Google Picture karamihan yan. Grab lang yan. Hindi mo naman nalang nagbebenta, hindi nga napapabunga eh. Dito, sir, sa atin sa lugar, ano po ba yung pinaka magaling mamunga dito sa natin na variety ng ubas? Sa akin dito, sir, sa kanin mo? Number one po talaga is Baikonur. Anywhere in the country, wala ka dyan pagsisisihan. Sunod, sir, base sa experience mo, anong Preo Brasini. Preo Brasini. Pero ang Preo Brasini, sir, hindi kasi ito kasi popular ng Baikonur. Pero kung ito itatanim mo, papabungahin mo, mas maganda ang yield nito kumpara sa Baikonur. Ikaw lang siya sabi niya kasi yung iba talagang binibili ng Baikonur. Hindi kasi very popular yung yung Preo Brasini. Para sa Preo Brasini. Mas malalaki ang bunches, mas matamis, mas
short ang ripening period. Oh, yan. Early ripening variety ito. Lamor na mabilis sir yung ano. Mas mabilis ang turnover mo. Yung profit mo sir. Oo. Kung magtatanim ka, kunyari yung Prayo-Brasil. Ang lalaki po ng bunches ng Prayo-Brasil. In fact, dito po sa akin, ang pinakamalaking na produce ko na na bunch ay sa Prayo-Brasil. Ilang sir? Umabot ng 2 kilos isang bunch. Pero isang bunch. Isang bunch lang. Hindi ko alam kung paano nagbunga ng ganun. Pagdating namin sir sana sir, kasi may mga sir, bibenta ka na dyan sir. Oo, so by order lang, yung baga limited lang stocks. Yung yung seedling. Opo. Oo, meron pero hindi naman ganoon karami kasi hindi hirap naman i-maintain pag napakarami ng ng seedling. Dito nga guys talaga sa ni Mr. Pugil, talagang mawiwili ka. Kuha nga ka dito sa paligid niya kasi kahit saan ka lumingon ay puros tanim ng ubas. Yun nga lang, ngayon paparating na summer sir. Pwede mo sila sir invite. Oo, ngayon pong summer, paparating na summer ay mayroon tayong mga mga bunga kasi nag-start na po kami magpabuo. In fact, meron lang ibang may mga bunga. Kaya lang ako kasi hindi ako nagpupruning ng maramihan. Kumbaga, gusto ko lang na parating meron. Para sir, pag may dumalaw o bisita, saka ma-prove mo sa kanila na itong ubas ay walang season. Yan nga sir. Kasi kung papabungahin ko lang ito, isahan na bunga nga summer, ang impression ng tao sa ganitong panahon. Hindi pa sir 100% maniniwala. Na buong panahon, pwede pala. Wala siyang season. So, ganun ang ginagawa ko. Meron lang area. Kunyari, itong area ito, inuna ko. Next na area, doon. After 2 weeks, ibang area naman. After another week, ibang area naman. So, makikita nila na iba-iba yung stages ng ng ubas mo. So, maniniwala sila na hindi naman ito seasonal. Yun. Kung papabungahin ko po ito, although napakaganda po na magpabunga pag summer kasi less yung maintenance, less yung risk ng disease. Yun. So, kumbaga, mas malaki ang profit mo sa yun. Kaya lang, yun nga, ako naman, hindi naman ako doon talaga sa gusto ko lang talaga parating meron. Yun, ayan sir. Para siyempre sir, pag namimiss mong kumain ng ubas, meron. Tapos, yung mga bisita mo, sigurado sir kasi very famous na sir, popular na po itong area mo. From time to time ata sir, may nagtitext sa'yo, nagtatawag siya na pupunta dito. Oo, meron, pero yun nga lang, hindi ako nagpapapasok. Dati, nagpapapasok ako na kahit yung ngayon, as much as possible. Gusto ko yung nag-upload kasi nadala kasi ako dun sa iba na pupunta tapos very unruly. Meron pa tayong mga kababayan na gano'n So, by appointment kasi gusto ko limited. Ilan katao lang pumunta. Tapos nandito ako. At least kung messenger sa kunyari, gusto mong magtanim, pwede ka magtanong sa akin. Kung wala ako, tanungin mo yung tauhan ko, hindi ka naman masasagot. Sir, natin sa baba yung contact number mo. Okay na po? Pwede po. Okay. Yan guys, ito dito sa baba, yung cellphone number ni Mr. Bukero. Anytime na dapat magpa-schedule muna pala. Tawagan, takin kung available si Mr. Ed. Yan po. Kasi hindi po marami po siyang appointment. Hindi po basta-basta kung gusto nyo pumunta dito sa araw na ito, hindi po pwede. Naghahanap buhay pa tayo. May trabaho tayo, may duty sa ibang priority laboratory. Tapos meron din tayong ibang yung mga extracurricular na related din sa sa hilig natin tatanim na ina-attendan. Siyempre, may mga time na wala ka dito. Sir, last word of encouragement sa mga nanonood ngayon, lalo sa mga gusto din na subukan yung pagtatanim ng ubas. Ano po yung ma-i-share nyo talaga? Kung kayo ay mahilig sa pagtatanim, tapos mahilig din naman kayo sa prutas, isa po sa itanim ninyo ang ubas. Kasi yung ubas, unang-una, prestigious pag na prutas. Kaya nga tinawag ito na food for the gods and kings. Kasi noong araw, ang privilege na kumain nito ay yung mga hari. High ranking yung pharaoh, yung hari. Mapapanood mo, panoorin sa movie. Marliga. Yung mga
yung mga noble. Ngayon hindi na, sir. Ngayon hindi na. Basta may tanim ng ubas. Ngayon, ang isa pang ang ng ubas, kasi you could earn. Yung tapos yung mga gustong mag-venture ng agritourism, isa ito sa napakagandang i-promote. Yes, Napakagandang ito i-promote. Bakit? Bihira pa yung may ganito. Tapos ang daming concept na pwede mong gawin sa pagtatanim ng ubas. Tama. Like for example, siguro napapansin nyo sir dito sa atin. Bawat area, iba yung concept ng pagtatanim ko, iba yung design, kanya-kanya style. So, marami kang pagpipilian kung anong gusto mo na. Ikaw yung kumbaga, ikaw yung masusunod kung anong gusto mong outcome ng itsura ng tanim mong ubas. Yung nga pala sir, mabuti na alala ko. Halimbawa sir, yung iba kasi natatakot na sila lang munang mag-start. Pwede po ba kayong puntahin sa kung baga may malaki namang kapital na yung baka yung nanonood sa atin may budget sir, na malaking budget. Pwede po ba kayong maging parang consultant pagdating sa pwede po 'yun na mapapag-usapan. Saka kung sakali talagang malaking gusto mong pumunta sa commercial growing and may pera ka, may budget ka. Kung hindi ako confident sa sarili ko, may tao ako na pwedeng kuhanin na i-recommend sa iyo. Yung talaga, ang taong ito, hindi ko siya papangalanan kasi wala akong permisyon. Itong taong ito ay scale of 1 to 10 pagdating sa sa kaalaman sa pag-uubas, i-rate ko itong 9. 9 to 10. 9 to 10. Ang rate ko dito. Ibig sabihin sir, expert na siya. Napakagaling ito. Napakagaling as in magaling. Kasi sila yung sila nga yung genius behind the technology ng pagkain. Pilipino sir? Pilipino. Ibig Very sabihin, knowledgeable itong tao ito. So, talagang marami kang may budget ka, gusto mong gumawa ng something different, gusto mong nagawa sa agritourism, itong taong i-recommend ko sa iyo. Hindi ako mapapahiya at hindi ka magsisisi. Sir. Pero kung ikaw naman sir, ako okay lang ako. Kaya lang tulad nga lang sabi ko, hindi pa naman ako ganun ka-eksperto sa pag-uubas. Pero meron na akong pwede sa inyong ma-share. Pero hindi ko bagayin. Napakambol talaga ni sir. Kasi mahirap na din sabihin mo na ganito. Tapos yung expectation sa iyo ng tao na kausap mo ay hindi mo na-meet. Pero para sa akin guys, Mr. Bukeron yung isa sa pinaka magaling dito sa Camarines. So, ayan, talagang patunayan ko sa inyo. Kasi yun na nga po, may mga tanim din ng ubas, successful na pong mga namunga. Yung mga yun, yung lahat ng knowledge na natutunan ko doon, galing po sa kanila. Yan guys. Sir, salamat po sa oras na ito sa conduct nyo po. Sa oras kasi estorbo na naman ako sir. Mas masaya nga na merong nakakausap na kasi naman ang area ko very silent, napakatahimik dito. Pero yun, gusto ko tahimik. Ayoko nang magulo. Yes, sir. Salamat sir. Hanggang dito lang muna guys sa itong video ito at soon, marami pa tayong matutunan ni Mr. Bukeron. Lahat na na-discover niya pagtanim sa pag-alaga ng ubas, kung paano po mapa-improve ang pagtatanim nito, ay yan po, continuous po ang learning niya pagdating dito sa pagtatanim ng ubas. Sir, salamat sir. Salamat din po. God bless sir. God bless. Thank you. Bye-bye guys.